Magpapatuloy ang istorya kay Miss Anne Kai na napapaisip kung baliw na raw ba ang mga tauhan ng Tushaw sect sapagkat papasabugin raw ng mga ito ang kanilang katawan para lang mapigilan ang kanyang master. Sa kabilang banda ay nagsasabi nga si Fan Jiang na katumbas lang raw ng pangangarap ang gustong gawin ng mga hangal. Pagtapos ay isinagawa na nga nitong aktibo ang kanyang formation na hawak-hawak dahilan na sumigaw sa sakit ang mga hangal na tauhan ng Tushaw sect. At di na nga ng mga ito kinaya pa ang formation kung kaya na agad ang mga itong nawalan ng buhay sa harapan ng ating bida. Sa nakita ay gulat na si Gong Yu ng takang-taka dahil di raw gumana ang kanyang binabalak. Habang napalingon naman ang bida sa kanyang mga disipulo at napaisip na di raw niya inaakala na pupunta ang kanyang mga disipulo sa lugar, di raw niya inutos yun pero ayos na rin daw. Sa kabilang banda ay maririnig ang malakas na pagtawa ni Yutang kay Gong Yu. Sinabi nito na ano na raw ba ang gagawin ni Gong Yu sa ngayon ang mga tauhan raw nito ay nawalan na ng buhay. Habang ang Pavilion Elder naman ay gulat na may halong pagkamangha dahil nagawa lang raw ng isang bata na mapigilan ang tangkang pagsabog ng mga hangal, dagdag naman ni Lin Ping na wala raw siyang ideya na may master sa formation na disipulo ng bida kahit na di raw yun ganun kalakas ay magiging problema pa rin daw ito sa kanila. Sa narinig ay napasabi na nga lang ang Pavilion Elder na talagang kamangha-mangha raw talaga ang bida. Nang makikita ang napakalakas na kidlat patungo sa bida na walang nararamdamang takot sa isip nito na kailangan raw niya na harapin ang tribulation na iyon dahil baka mamatay raw siya, pagtapos ay sa napakalakas na puwersa ay sinabayan ng bida ang tribulation, tanaw sa malayo ang lakas ng puwersa ng pagtatama ng puwersa ng bida na tumama sa tribulation. Nang lumabas ang system na nagsabing binabati ang bida dahil nagawa nitong mapagtagumpayan ang pangalawang tribulation at tutulungan niya itong mapagaling ang mga pinsala na tinamo nito ng 85%, sa narinig ay nakahinga na nga ng maluwag ang bida sapagkat ang taas na raw ng pagpapagaling na yun kaya ayos na. Sa isip pa nito na maaari raw na di pa siya umakyat sa antas ng core formation realm pero ramdam raw niya ang lakas ng kanyang kapangyarihan sa ngayon. Habang si Gong Yu ay takot nagsaad dito na kala raw niya na mapapatay na nila ang bida kapag kasama ang tribulation at ang pagpapasabog ng kanyang mga tauhan pero di raw sila nagtagumpay dahil lang kay Fan Jiang. Nang nagsaad si Lin Ping na nagawa raw ng bida na malampasan ang ikalawang tribulation at tingin raw niya na di nakakayanin ng bida ang pangatlong tribulation, sa narinig ay nagsaad si Pavilion Elder na kapag ganun raw ay ayos lang sa kanya. Nang sa isip pa ni Lin Ping ay nagtataka nga ito dahil para saan pa raw ba ang paghihirap ng bida na makaakyat sa antas ng core formation realm kung mapupunta rin naman daw ito sa kanilang sekta, pagtapos ay sumugod na nga ito sa bida na nagsabing gusto raw niya na makita ang itatagal ng bida. Maya-maya ay matagumpay na nga itong nakalapit sa bida nang nagsaad ito na isa lang raw ang kahahantungan ng mga bagay-bagay kung kaya na di na raw dapat naghihirap pa ang bida. Kasabay ng malakas na tribulation ay kasabay rin ang pag-atake ng hangal para mas mapalakas pa ang kanyang atake. Sa nakita ay naisip na nga ng Pavilion Elder na mamamatay na ang bida dahil pinagsama na raw ang tribulation at ang atake ni Lin Ping. Ngunit wala namang nararamdaman na takot ang bida na unti-unting hinuhugot ang kanyang espada sa kaluban habang sinasabi ang kanyang gagamitin na makapangyarihang skill, Divine Existence Sword Cassette Slicing Through All Blade of 7 feet. Nang sumigaw si Lin Ping na malapit pa lang raw na umakyat ng antas ang bida patungo sa core formation realm kung kaya nakakasiguro raw siya na kahit di ito mamatay sa kanyang atake ay may matatamo raw itong pinsala. Sa kabilang banda ay nakakaramdam nga ng pagkabahala si Fan Jiang masyadong mabilis raw ang nangyari kung kaya na di raw magagawa na madepensahan yun ng kanyang master, pagtapos ay naghanda ito ng formation na magagawang bigyan ng kaunting oras ang kanyang master para makagawa ito ng paraan sa atake ng hangal. Pero ang atake ni Fan Jiang ay walang kwenta sa harap ni Lin Ping kung kaya na nagawa agad nitong masira ang formation. Dahil sa nagawang masira ang kanyang formation ay sobrang naapektuhan nga sa nangyari si Fan Jiang kung kaya na napasok ito ng dugo. Habang nasasaktan ay sinabi na lang nito na kailangan na magtagumpay ng kanyang master. Sinagot naman ito ng bida na di raw niya bibiguin ang kanyang disipulo, habang ang hangal ay buo na ang desisyon na papuntahin na ang bida sa kabilang buhay. Pero sa isang atake ng bida ay nagawa agad nitong masira ang atake ng hangal patunay na sobrang malakas na ang bida sa ngayon na sa isang atake lang nito ay nagawa na nitong mapatalsik ang nilalang na nasa kalahating antas ng Nascent Soul Realm. Sa nangyari ay di nga makapaniwala ang hangal na nagawa siyang matalo ng nilalang na may mas mababang antas na cultivation sa kanya, nang nasira na ang damit ng bida na nagsabing isang talento raw ang dahilan kung kaya niya nagawa yun mayroon raw siyang talento pero ang hangal ay wala.
Pagtapos ay tinutok nito ang kanyang espada sa hangal na nakaluhod sa kanya. Sinabihan pa ito ng bida na lagi raw nitong gusto na patayin siya, pero tingin raw ba nito na papayagan ito ni Elder Wang sa balak nito? Sinagot naman siya ni Lin Ping na di raw pwede na maliitin lang ng bida ang kanilang sekta. Sinabihan lang naman siya ng bida na huwag nang umiyak na parang bata. Sa narinig ay galit na nga lang na nasambit ni Lin Ping ang pangalan ng bida. Nang lumitaw ang sistema na binabati ang bida dahil matagumpay itong nakaakyat sa Heavenly Core Formation Realm, kung kaya na maaari raw itong pumili ng Metamorphic Talent. Una ay ang Lawless Flying Sword, isang maliit na sandata pero kayang kumuha ng spiritual energy at may dagdag na pinsala sa taong kapareho ng cultivation ng host at may 1% na siya ng defense. Pangalawa, Small Shield, kayang bumuo ng panangga gamit lamang ang spiritual energy. Mas lalakas ang depensa na mabibigay sa oras na may kalaban ang bidang kaparehong antas ng cultivation nito at may 20% na bawas ng atake at 1% na immunity. Pangatlo, Phantom, may kakayahan na makuha ang katawan ng taong nakalaban kapag mapapatay ito ng host at maaari nitong gawing puppet lang ang katawan, pero mas mahina na ito ng 50% kesa sa orihinal na lakas ng may-ari. Sa nakita ay naisip nga ng bida na maganda raw ang Lawless na espada, magiging invincible raw siya sa mga taong katulad niya ng antas, kung kaya na makakatulong raw ito ng malaki. Pero mas pinili nito ang shield sapagkat maraming beses na raw siyang pwede na mamatay sa tribulation, kung kaya dapat raw na may panangga sa susunod. At para naman sa Phantom, tingin raw niya na walang kwenta yun, kung kaya na di na niya papansinin pa. Sa nangyari ay agad na lumabas ang sistema at binati ang bida sa pagkakuha ng shield, at dahil raw na umakyat na sa antas ng Heavenly Core Formation Realm ay makakatanggap pa raw ito ng gantimpala. Una ay ang Hualong Sword na may antas na Earth rank na mababang antas at randomize ang stats. Pangalawa ay ang Immortal Elimination Sword Formation, magbibigay ng kakayahan sa host na makagamit ng 4 na espada para magawa ang formation. Ang paggawa ng espada gamit ang spiritual energy ay magagamit rin upang magawa ang formation at magagawa ng formation na maprotektahan ng taong nagsaaktibo sa kanya at may kakayahan na pumatay ng tao sa labas ng formation. Sa nakita ay naisip na lang ng bida na maganda raw ang Hualong Sword, pero para sa kanya ay mas maganda raw ang formation sapagkat magagawa nito siya na maprotektahan at kasabay ay kaya rin niya na umatake gamit yun, kung kaya na yun na raw ang kanyang pipiliin. Dahil sa ginawa ng bida na pagpili ay binati siya ng sistema. Pagtapos ay agad na tumalon ang bida ng pagkataas-taas upang harapin na ang hangal. Habang sumusugod ay naiisip nito na ngayon raw na umakyat na siya sa antas ng Heavenly Core Formation Realm ay magiging karangalan raw kay Lin Ping na maging test subject niya, at ito raw ang unang makakakita kung gaano siya kalakas. Sa kabilang banda ay babalik ang eksena kay Gang Yu na patuloy pa rin na nilalabanan si Yu Tang. Sa isip nito na nasa antas na raw ng Core Formation Realm si Yu Tang at ayaw naman raw siya na tulungan ni Lin Ping, kung kaya na wala na raw siyang magagawa kundi tumakas dahil kung hindi ay mamamatay na raw siya sa lugar na iyon. Pagtapos ay nag-utos ito sa kanyang mga tauhan na sumama sa kanya na makatakas sa lugar sapagkat nasa panganib na raw ang kanilang buhay kapag nanatili pa sila. Sa narinig ay agad na sumang-ayon ang kanyang mga tauhan at nangako na magiging matapat sa kanilang sekta. Nang sinabihan naman sila ni Yu Tang na nandoon raw siya kung kaya isang panaginip lang raw ang balak na pagtakas ng hangal, sinagot naman siya ni Gang Yu na maaari daw na di niya ito kaya sa laban, pero kapag raw gusto niya na tumakas ay di raw siya magagawa na mapigilan ni Yu Tang sa kanyang gagawin. Sa kabilang banda ay nakamasid sa mga ito ang ikalawang elder. Nagsaad ito na si Gang Yu raw at ang mga tauhan nito ay gusto na tumakas sa lugar, kung kaya ipakita raw nila kay Gang Yu kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Sa likod nito ay nagsaad ang ikalimang elder na aatake raw siya sa likod para mapadama niya sa hangal ang tunay na sakit. Sa narinig ay agad naman na nagpakita ng pagsang-ayon ng ika-4 na elder dahil gusto raw niya kung ano ang naisip nito. Dagdag naman ng ikatlong elder na kung di lang raw niya iniisip si Yu Tang ay sana raw na matagal na panahon niya nang tinapos ang buhay ni Gang Yu, pero gusto niya raw na makapaghiganti mismo si Yu Tang sa tao na yun. Pagtapos ay makikita na tumatakas na nga si Gang Yu habang sinasabihan na di pa raw sila tapos ni Yu Tang. Nang tinanong siya ni Yu Tang na kung tingin raw ba nito na talagang makakatakas ito sa kanya. Nang di na siya pinansin pa ni Gang Yu, sa isip nito na basta lang raw na mabuhay siya dito ay magagawa pa raw niya na sumali sa ibang sekta sa taglay raw niya na kakayahan ay siguradong may tatanggap pa sa kanya. Ngunit agad itong natigilan sa kanyang balak nang lumitaw sa kanyang harap ang ikalawang elder. Nagsaad pa ito na kung aalis raw ang hangal ay dapat raw na may permission nila. Sabay inatake nito si Gang Yu dahilan na napatumba si Gang Yu sa lupa, sabay saksak ng ikalimang elder sa likod nito.
Sa nangyari ay napapatanong na nga lang si Gang Yu na nagsabing di naman raw niya tinrato ng masama ang mga yun kung kaya na bakit raw ba siya ng mga ito nagawa na pagtraiduran. Nang matigilan ito nang biglang nasa harap na niya si Yutang pasigaw nitong sinabi na ang kanyang paghihiganti ay magtatapos na sa ngayon. Pagtapos ay inatake nito ang hangal gamit ang kanyang teknik na parang dragon. Sa ginawa ni Yutang ay naiwan na lang na walang magawa si Gang Yu na nakahil ata sa lupa. Sa nakita ay napaisip na lang si Yutang na malubha na raw ang pinsala ni Gang Yu at nasira na raw ang core nito pati ang meridians kung kaya na di na raw magtatagal pa ang buhay nito. Bago mamatay si Gang Yu ay humingi ito ng isang pabor kay Yutang, di naman raw siya aangal na mamatay sa kamay nito pero sana raw na mapatawad ng mga ito ang kanyang anak kahit natanggalin lang raw ng mga ito ang cultivation ng kanyang anak at hayaan na lang ito na mabuhay bilang ordinaryong tao. Nang di na siya pinansin pa ni Yutang at umalis na habang nagsasaad ang ikalawang elder na wala raw karapatan si Gang Yu na manghingi pa ng pabor sa kanila. Nang naisip ni Gang Yu ang nakaraan kung iba lang raw sana ang ginawa niyang desisyon nung araw na yun baka may masayang ending pa raw sana siya. Nasa huli talaga ang pagsisisi kaya hanggat nasa kasalukuyan ka pa isipin muna kung ano ang desisyon mo dapat di mo pagsisihan yan balang araw. Sa kabilang banda ay makikita si Fan Jiang na nakahiga sa lupa dahil sa pagkasira ng formation nito. Nang nagsaad ito na ayos lang raw ba ang kanilang master di naman raw niya siguro na disappoint ang kanyang master di raw ba. Nang naiiyak na nagsaad si Miss Lan na maganda raw ang ginawa ni Fan Jiang ayos na raw ang kanilang master at matagumpay raw itong nakaakyat ng antas at dapat raw na manatili si Fan Jiang kasama nila mamaya raw ay magagawa na ng kanyang master na mapagaling ito kung kaya na wala na raw dapat itong ipag-alala pa. Dagdag pa ni Miss Jiang na kailangan raw na mabuhay ni Fan Jiang kapag raw nagawa nito na makaligtas bibigyan niya raw ito ng matamis na patatas bilang gantimpala. Sa narinig ay sinabi naman ni Fan Jiang na di naman raw talaga masarap ang patatas na binibigay ni Miss Jiang sabay pikit nito palatandaan na wala na itong buhay. Sa kanyang pagpikit ay maririnig ang malakas na iyak na nanggagaling kay Miss Lan at Miss Jiang na nagsasabing di raw pwede na mamatay si Fan Jiang. Nang sinabihan naman sila ni Shiyu na ayos lang raw si Fan Jiang nagtamo lang raw ito ng kaunting pinsala at gagaling rin daw ito makalipas lang ang ilang sandali. Sa narinig ay tinignan na nga lang ng dalawa si Fan Jiang na nagpapanggap pa ng patay makikita ang mga mata ng dalawa na may halong pagkainis. Nang hinawakan ni Miss Jiang ang damit ni Fan Jiang pagtapos ay paulit-ulit niya itong sinaktan habang sinasabi na di raw dapat na nagpanggap ito na patay dahil nag-alala raw siya. Nang sinagot siya ni Fan Jiang na di raw siya nagpanggap na patay dahil gusto lang raw sana niya na magpahinga sandali. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa nakakapanindig balahibo na labanan ng bida kay Lin Ping. Nang sinabihan ito ng bida na dahil raw na narito na ito ay wala na raw na paraan para isipin pa nito na makatakas. Sinagot naman siya ni Lin Ping na nagtanong kung tingin raw ba ng bida na kaya na nito siyang matalo dahil lang sa nagawa nitong makaakyat ng antas isa raw yung malaking kalokohan. Di raw naiintindihan ng bida ang tunay na lakas ng isang taong nasa kalahating antas na ng Nasan Soul Realm pagtapos ay umatake ito patungo sa bida ngunit mabilis lang naman na hinawi ng bida ang atake nito ng parang atake lang ng bata. Pagtapos ay sinabi nito na di naman raw pala ganun kalakas ang atake nito gaya ng kanyang iniisip, habang si Lin Ping ay gulat na nagtanong kung paano nagawa ng bida na mas alo ang kanyang atake na parang wala man lang itong kahirap-hirap na ginawa yon. Sinagot naman siya ng bida na di raw nito naiintindihan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa mga nasaksihan ay naisip na nga ni Lin Ping na ilabas na ang kanyang buong kapangyarihan sapagkat batid niya na kapag di niya yun ginawa ay mayroong chance na siya pa ang mapatay ng bida. Sa paglabas lang nito ng kanyang kapangyarihan ay nagyelo na agad ang mga nasa paligid patunay na di rin talaga normal ang kapangyarihan nito. Sa nakita ay naisip nga ng bida na sword conscious raw yun pero agad niya yun na tinanggi dahil parang makukumpara lang raw ang kapangyarihan ni Lin Ping sa sword conscious. Sa kabilang banda ay pasigaw na nagsabi si Lin Ping na ang atake raw nito ay di kaya na mas alo maski ni Elder Wang kung kaya sigurado na raw ang katapusan ng bida sa kanyang ginawa. Pagtapos ay makikita ang atake nito na gawa sa yelo na hugis dragon patungo sa bida, nang nagawa ng bida na malihis ang atake nito gamit ang kanyang espada. Sabay inasal nito si Lin Ping na maghanda na raw ito na mamatay sa kanyang atake, pagtapos ay naghanda na ng atake ang bida at ginamit nito ang formation na kanyang nakuha lang kanina. Sa kabilang banda ay napuno ng pagtataka si Lin Ping kung ano raw ba ang formation na ginawa ng bida pero agad niya rin itong binaliwala sapagkat para sa kanya ay di siya kaya na matalo ng bida dahil papatayin na raw niya ito bago pa nito magawang aktibo ang formation nito. Habang naglalaban ng dalawa ay nakamasid sa kanila si Yutang at ang Pavilion Elder. Nang nagtanong ang Pavilion Elder kay Yutang na di raw ba nito tutulungan ang bida.
Sinagot siya ni Yutang na ang kasalanan raw ng Zuan-Jian sect ay nasa bida lang. At ang bida lang raw ang may karapatan na maghiganti sa mga ito, sabay tanong nito sa Pavilion Elder kung di raw ba ito tutulong sa bida. Sinagot naman siya ng Pavilion Elder na ayaw raw niya, sa isip nito na mas gusto raw niya na labanan ang bida at wala na raw siyang pakipa sa iba bukod dun. Nang nagsaad si Yutang na siya raw ay nag-aalala na masyadong mababa ang antas ng bida at di nito magagawa na manalo kay Linping, sinagot siya ng Pavilion Elder na wala raw siyang dapat na ipag-alala sapagkat kilala raw niya ang bida at sigurado siya na may plano ito. Sa narinig ay naisip nga ni Yutang ang mga pinagdaanan at mga pinagsamahan nila ng bida, sa naisip ay sumang-ayon na nga ito sa sinabi ng Pavilion Elder. Sa kabilang banda ay tuluyan na nga na isinagawang aktibo ng bida ang kanyang formation. Ang formation na yun ay agad na umatake sa teknik ni Linping. Sa mga nangyayari ay napuno na nga lang ng pagtataka si Linping dahil mas mataas raw ang cultivation niya sa bida pero ang lakas raw nito ay pantay lang sa kanya. Sa naisip ay agad itong tumakbo dahil napagtanto nito na wala pala siyang laban sa bida. Sa nakita ay sinabihan siya ng bida na tingin raw ba nito na makakatakas ito sa kanyang formation. Tanong pa nito na minamaliit raw ba siya nito. Pagtapos ay naglagay ito ng aura sa kanyang daliri na panang-atake nito sa hangal dahilan na napasok ito ng dugo. Sa nangyari ay napasabi na nga lang si Linping na isasama raw niya ang bida sa kanyang libingan. Sinagot naman siya ng bida na ito lang raw ang mamamatay sa kanilang dalawa at uubusin raw niya ang mga kasapi ng Zuan-Jian sect makalipas ang 3 taon kung kaya nahintayin na lang raw nito si Elder Wang sa kabilang buhay. Pagtapos ay agad na itong nagpakawala ng atake na matagumpay naman na tumama kay Linping. Sa nangyari ay napuno na lang ng pagsisisi si Linping na sa daming taon na siya ay nag-cultivate ay mamamatay lamang siya sa oras na malapit na siyang makaakyat ng Nascent Soul Realm, habang nakamasid sa kanya ang bida na unti-unting nawawala ng buhay, habang sa isip naman ni Linping ay punong-puno ito ng pagtataka sa mga nangyari na natalo siya kahit sobrang taas ng lamang ng cultivation niya kumpara sa bida. Sa nakita ay napasabi na lang si Yutang na di makapaniwala na namatay lang raw ng ganun si Linping. Ibig raw bang sabihin ay mas malakas na ang bida at ang lakas nito ay makukumpara na sa mga taong nasa antas ng Nascent Soul Realm. Sa narinig ay napasabi ang Pavilion Elder na malamang raw na kaya na rin na makapatay ng bida ng taong nasa antas ng Nascent Soul Realm. Nang matigilan ito nang nagtungo sa kanilang harap ang ating bida pagtapos ay humingi ito ng tawad sa Pavilion Elder sapagkat nilagay niya ito sa mapanganib na sitwasyon. Pasensya na raw dahil kahit mismo raw siya ay di kaya na maiwasan ang mga panganib na naganap. Sa isip pa nito na malakas raw ang Pavilion Elder at kahanga-hanga raw ang skill nito pero ang utak raw nito ay talagang mahina kung kaya nalalakoan lang raw niya ito. Sa kabilang banda ay naglabas ng asul na aura ang Pavilion Elder na nagsabing kailangan lang raw ng bida ay ang kalabanin siya ngayon na mismo. Sinagot siya ng bida na sige raw pero di pa raw ngayon. Sa narinig ay agad na nagtanong ang Pavilion Elder na kung ano raw ba ang ibig na sabihin ng ating bida. Sinagot siya ng bida na makalipas raw ang 3 taon sa gaganaping contest ng bawat sekta maglaban raw sila ng Pavilion Elder at magiging kakaiba raw ang kanilang laban na di malilimutan ng marami. Sa narinig ay nagalit nga ang Pavilion Elder na nagsabing ayaw raw niya na maghintay ng ganun katagal sapagkat gusto raw niya na labanan ng bida ngayon mismo. Sinabihan naman siya ng bida na ang kanyang pangalan raw ay siguradong kakalat sa buong Yungning Continent dahil nagawa niya na mapatay ang isang taong nasa kalahating antas ng Nascent Soul Realm kahit na mababa lamang ang kanyang cultivation. At pag ganun raw siya ay sikat na pagtapos ay magpapakita ang Pavilion Elder para siya ay talunin at malalaman ng lahat na mas malakas ito kesa sa kanya at tanong pa nito na naiisip raw ba ng Pavilion Elder ang matatamong nitong kadakilaan at ang kasikatan na nag-aantay dito. Sa narinig ay napaisip naman si Yutang na mukhang mas makapangyarihan pa raw ang bibig ng bida kesa sa tunay na kakayahan nito. Nang babalik sa bida na tinanong ang Pavilion Elder na isipin raw nito kung ano ang mangyayari pagka ganon. Sa narinig ay naisip na nga ng Pavilion Elder ang lahat at ang mangyayaring tagumpay niya kung kaya agad na itong pumayag sa usapan nila ng bida. Nang lilipat ang eksena sa Xuanjian sect kung saan mahusay na nag-iensayo si Miss Kang sa pamumuno ni Elder Wang rito. Nang napapaisip si Elder Wang na talagang henyo raw ang kanyang disipulo at ilang araw lang daw ay siguradong magiging dalubhasa na ito sa paggamit ng espada, nang matigilan ito ng may lalaking dumating sa lugar. Dahil sa pagdating nito ay nakatikim ito ng sigaw mula kay Elder Wang na nagsabing di raw ba nito nakikita na siya ay abala sa ngayon. Nang sinabihan ng lalaki si Elder Wang na ang kaluluwa raw ni Linping ay nawala na nangangahulugan na patay na ito at nawala na sa mundo, sa narinig ay labis-labis nga ang pagkabigla ng dalawa.
Nang pasiga na nagsaad si Miss Kang na ang bida raw ay nasa antas lamang ng True Elemental Realm at si Lin Ping raw ay nasa kalahating antas na ng Nascent Soul Realm, kung kaya paano raw ba na magagawa itong mapatay ng bida lang? Sa nakita na pagsingit ni Miss Kang ay agad siya na sinigawan ni Elder Wang at inutusan na ipagpatuloy ang kanyang pag-eensayo. Nang galit na nagsaad si Miss Kang na gusto raw niya na ipaghiganti si Lin Ping. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.